Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Dalawampung baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kinansila ang lisensya, isinuko sa Philippine National Police. Matapos ang 3 araw na public viewing sa Davao City, labi ni Rene Baterbonia ililipat na sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. 6 na kapatid ni Baterbonia bibigyan ng scholarship ng Ateneo de Davao University. Hulikam sa Marikina, motorsiklo at SUV nagsalpukan. Ng mga taga-baybay, dili na pwedeng... Hindi pa man nakakabangon sa pinsala ng lindol, ilang lugar sa Sarangani binaha naman. Late sa lagay ng panahon, tutukan. Pope Leo XIV nag-alay ng panalangin para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. GMA Pictures animated film na Ella Arcangel, Awit ng Pangil at Kuko, tampok sa Toycon 2026. At ang balik eskwela ng estudyante sa Rizal na main character sa laki ng name tag. Sa bintana na yan sa gitna. Water cannon na na-convert. Busog ka sa balita. Dito sa Balitang Hawk. Mainit na balita, isinuko ng kampo ni Senador Bato de la Rosa ang 20 niyang armas na nakarehistro sa kanyang address sa Davao City. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Kanina sa kustodiyan ng Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa address ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Barangay Maasa, Davao City. Ayon sa Civil Security Group, isinuko ang mga armas ng legal representative ni de la Rosa sa Regional Civil Security 11 sa Davao City. Kasunod ito, nag-issue naman sila ng acknowledgement receipt sa kampo ng senador. Agad din isinagawa ng CSG ang naayong safekeeping process sa mga armas bilang bahagi ng Notice and Order of Revocation of License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration. Ayon sa PNP, June 11 isinagawa ang pagsuko sa mga armas. Matatandaan naman na noong May 27 ng formal na bawiin ng Firearms and Explosives Office ang License to Own and Possess Firearms at Firearm Registration ng De La Rosa na holder ng Type 5 LTAP at 117 registered na mga baril. Balik sa iyo, Connie. May impormasyon ba, Mark, kung madadagdagan pa itong mga isusurrender na armas ni Senador de la Rosa? Connie, nakapag-ugnayan tayo kanina lang sa tanggapan ng Civil Security Group. Wala pa silang nilalabas na pahayag kaugnay sa bagay na yan kung posible bang madagdagan. Pero dahil nga 117 yung mga baril na register dito kay De La Rosa at ito ay 20 pa lamang, so meron pang nalalabi na 77 na mga baril. Merong opsyon yung kampo ni De La Rosa na mag-apela, pero tinanong din natin yung CSG kung meron nga bang formal na request to appeal, pero wala pa rin silang tugon sa bagay na yan. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Iuuwi sa Agusan del Sur ngayong araw ang labi ng nasawing basketball player na si Rene Baterbonia para doon ipagpatuloy ang kanyang burol. Live mula sa Panabo, Davao del Norte, may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, mga kapuso, inabangan nga po ng mga taga Davao del Norte o Davao City at mga kalapit na bayan sa Davao del Norte ang pagdaan ng convoy ng labi ni Rene Baterbonia at ipinakita ang kanilang pagmamahal at suporta sa tinaguriang batang sports hero ng Mindanao. At Connie, kanina doon sa Ateneo de Davao, nagdasal po muna ang sa loob ng Ateneo de Davao Senior High School building kaninang umaga kung saan ilang araw ding ibinurol si Rene Baterbonia sa kanyang alma mater. Bago mag alas 8 ng umaga, inilabas po ng Ateneo de Davao Senior High School building ang labi ni Rene sakay ng funeral convoy. Kasama ang GMA News, binaybay namin ang iba't ibang bayan sa Davao del Norte na dinaanan ng convoy sakay ang labi ni Rene. Saksi kami, Connie, kung paano nag-abang ang ating mga kababayan sa labi at convoy nitong si
natinaguri ang sports hero ng Davao Region. May mga placard pa, Connie, yung iba, at marami ang sumisigaw ng MVP. Matatandaan kasing gumawa ng kasaysayan si Rene matapos maipanalo sa palarong pambansa ang Davao Region. Dito po sa Porenaria, kung saan sa bayan ng Panabo, ay saglit po na mananatili itong si Rene upang magkaroon po ng pag-aayos sa kanyang labi bago po siya dalhin sa Agusan del Sur. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Connie. JP, may impormasyon ba tayo kung ano ang reaksyon ng pamilya ni Baterbonia sa ipinakitang pagmamahal kay Rene? Dito sa mga nadaanan, no, yung mga kumakaway, mga bumabate, hindi pa natin nakukuha yung kanilang reaksyon dyan. Pero kagabi pa lang sa Davao City, yung kanyang kuya na nagsalita doon sa eulogy, labis ang pasasalamat sa napakaraming mga taga Davao City na pumila ng ilang oras para lang po makarating at makapasok, makita si Rene sa public viewing na ginawa doon. Anumang oras ngayon, Connie, inaasahan magtatagal kasi yung pag-aayos sa labi ni Rene dito sa Punerarya sa Panabo, sa bayan ng Davao del Norte. Agad nating tatanungin sila kung ano ang kanilang masasabi sa kanilang nasaksihan dito. Connie. May dagdag na detalye ba na ibinigay ang pamilya tungkol sa gagawing burol kay Baterbonia sa Agusan del Sur? Connie, mga 7 or 10 p.m. ang expected arrival ng labi ni Rene at ang kanyang kaanak sa Talacogon, Agusan del Sur. At ayon po sa advisory na inilabas ng LGU ng Talacogon, bukas po, 1:00 ng hapon, mag-uumpisa ang public viewing para kay Rene. Ngayong gabi po ay inilaan para sa kanyang pamilya para magkaroon po ng pribadong moment sa kanila. Kaya nga po nag-aabiso rin ang pamunuan ng LGU doon ng respetuhin din ang kanilang privacy. Inaasahan kasing sobrang daming mga kababayan ni Rene sa kanyang hometown ng makikiramay o inaasahang makikiramay at magbibigay pugay sa kanilang kababayan. Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, hindi tinanggap ng pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili ang paghingi ng tawad ni Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin tungkol sa pagkalunod ng dalawang players. I feel I failed, and I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. No amount of words. Sorry. What is sorry? Sorry is not enough because no amount of word that will make Divine to come back to this world again. Para sa mga magulang ni Adili, may kapabayaan kaya nalunod ang kanilang anak. Hindi raw marunong lumangoy si Divine, kaya bakit siya dinala sa dagat para sa team building? Dapat din daw may rescuers at life jacket noong ginawa ang aktibidad. Hinihintay pa raw ng mga magulang ni Divine ang resulta ng autopsy bago siya iuwi sa Nigeria. Sabi naman ng ina ni Baterbonia na si Rovelyn sa isang social media post, hindi madadaan sa paumanhin ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang gusto raw niya paliwanag sa kung ano ang totoong nangyari sa anak. Kung totoo raw na aksidente ang nangyari kay Rene, bakit daw hindi in-update agad ang kanyang pamilya? Parehong hindi pa nakakausap ng mga pamilya Adili at Baterbonia si Coach Baldwin. In-upload naman sa social media ng New Zealand-based lawyer na si Tudor Clee ang pahayag ng kanyang kliyente, ang asawa ni Baldwin na si Effie. Sabi ni Effie, nagbabala na siya noon sa Ateneo de Manila University na hindi ligtas ang mga bata na nasa paligid ng kanyang mister. Sabi niya, iniwan na raw niya si Baldwin noong 2020. Nagsalita raw siya para tiyaking hindi maiuugnay ang kanyang pamilya kay Baldwin. Sinuportahan ng stepdaughter ni Baldwin na si Giota Calogiro ang mga sinabi ng kanyang ina. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng Ateneo at ni Coach Baldwin. Bukas po ang GMA News para sa kanilang mga pahayag. I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Sa ibang balita, hulikam sa Marikina ang salpukan ng isang motorsiklo at ng isang SUV.
Ang rider nagtamo ng mga bali sa katawan at sugat sa ulo. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Paliko na ang rider na ito nang biglang masalpok ng humaharurot na SUV sa Barangay Concepcion 2, Marikina City nitong Sabado. Sa lakas ng pagkakabangga, tumila po ng rider, natumba rin ang tinamaang poste. Bumaba ang driver ng SUV at nilapitan ng biktima at bumalik din sa sasakyan. Naglapitan din ang mga taong nakasaksi sa insidente. Ayon sa Barangay Concepcion 2, agad nilang itinawag sa rescue ang insidente. Kinuha rin nila ang lisensya ng nakabanggang driver. Kailangan yung victim muna maitakbo, may salba. Yung ordonsi, pababayan eh. Lalo paggabi, mabibilis talaga. Alam mo, accident, hindi natin masabi. Tumangging magpaunlak ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Ang kanyang kapatid, sinabing nasa ICU ang biktima dahil sa tinamong mga bali sa katawan at sugat sa ulo. Masakit anya sa kanilang pamilya ang nangyari sa kapatid. Nananawagan sila sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at paninira sa biktima. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang pulisya habang patuloy pa ang kanilang investigasyon. Naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property ang suspect na nasa kustodiya na ng Marikina City Police. Sinisikap pa siyang kunan ng pahayag. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Hindi pa man nakakabangon sa mga pinsala ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, ilang lugar sa Sarangani ang binaha dahil po sa malakas na ulan. Sa Barangay Nomo sa bayan ng Maasim, naging hamon sa mga residente na maitawid sa rumaragasang baha ang isang motor. May ilang bata pang tumulong sa pagtulak sa motor. Sa kuha naman po ng video sa Barangay Pananag, kita ang pagragasa ng kulay putik na baha sa kasagsagan ng ulan. Perwisyo po yan sa ilang residente na tumawid sa baha para makakuha ng malinis na inuming tubig. Umapaw rin po ang ilog sa Barangay Lumasal, kaya naging matindi rin ang bahang nararanasan sa lugar. Sa bayan naman po ng Kiamba, 2 bahay ang nawasak dahil sa rumaragasang tubig mula sa ilog. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa probinsya ng Sarangani nitong weekend. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Makati, Pasay, Parañaque, Taguig at Las Piñas. May thunderstorm advisory rin sa ilang panig ng Laguna, Rizal, Batangas at Quezon Province. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang babala hanggang pasado alas 12 ngayong tanghali. Sa susunod pang mga oras, posible pong ulanin ang ilan pang bahagi ng bansa. Ilang lugar ang may tsansa ng heavy to intense rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Sabi ng Pag-asa, easterlies ang magbubuhos ng ulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mga local thunderstorm naman ang aasahan muli sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod. Ulikam sa Pangasinan, mag-inang tumatawid sa pedestrian lane na bangga ng garong. Iran at Amerika nagkasundo sa isang peace deal matapos ang mahigit 3 buwang gulo. At ang mga eksena sa kilig fan meet ni Sparkle Stars at PBB alums, Michael Sager at AZ Martinez. Busog ka sa balita dito sa Balitang Hali. Tumatawid ang mag-inang yan sa isang pedestrian lane sa Barangay Poblasyon sa Urdaneta, Pangasinan. Bago pa makarating sa gitna, biglang nabangga ng garong ang mag-ina. Ayon sa opisyal ng barangay, bahagyang napayuko ang driver ng garong kaya hindi umano napansin ang mga biktima. Nagkausap na raw ang magkabilang panig. Nangako ang driver na sasagutin ang pagpapagamot sa mag-ina. Hindi na sila nagbigay ng pahayag. Nagkasundo na sa isang peace deal ang Iran at Amerika matapos ang mahigit 3 buwang gulo.
Una yung inanunsyo ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif na nagsisilbing mediator ng dalawang bansa. Idineklara na ng Amerika at Iran ang immediate at permanent na tigil operasyon ng mga militar sa lahat ng lugar, kabilang ang Lebanon. Sa June 19, Biyernes, isasagawa ang signing ceremony para doon sa Switzerland. Sa social media post naman, kinumpirma ni US President Donald Trump na kumpleto na ang deal sa pagitan nila ng Iran. Ipinag-utos niya rin ang agarang pagpapatupad ng toll-free at pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagpapaalis ng US Naval Blockade roon. Kinumpirma rin ng Iran na naisapinal na ang Memorandum of Understanding. Yan ay kahit may complete distrust umano sila sa kabilang panig. February 28 nagsimula ang gulo matapos ang pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran. Ito na ang mabibilis na balita. Sumadsad ang isang yate sa Tubataha Reef na sakop ng Palawan ayon sa Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, nakatali raw ang yate sa nakaangklang buoy nang lumakas ang hangin kaya ito sumadsad. Ligtas naman ang 28 sakay ng yate. Kabilang po ang ilang dayuhan. Walang namataang pagtagas ng langis o anumang marine pollution sa lugar. Nailigtas din ang 5 sakay ng isang bangkang tumaob sa dagat sakop ng Lucena Pagbilao sa Quezon. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente dahil sa malalakas na alon. Rumesponde ang mga otoridad matapos matanggap ang ulat. Walang naitalang sugatan at nasa maayos na kondisyon ang mga na-rescue na sakay ng bangka. Happy Monday! Pinasaya nila Sparkle Stars Michael Sager at AZ Martinez ang kanilang shippers sa isang fan meet sa Quezon City. Kahit busy sa kanilang schedules, naglaan ng time sina Michael at AZ na dumalo sa gathering na inorganize ng kanilang fans. Hindi maitago ang smiles at kilig ng mga dumalo dahil sa chemistry ni na Michael at AZ. Binalikan din nila ang kanilang memories sa PBB kung saan nahubog ang kanilang friendship at bond. Mas na-ship din ang dalawa nang magtambal sila noon sa online film na Opposite Almost Attract na mismong si Michael ang nag-produce. Thankful sina Michael at AZ sa suporta ng fans. Sa ngayon, abala si Michael sa GMA Afternoon Prime series na Born to Shine. Napapanood naman si AZ sa GMA Prime series na The Secrets of Hotel 88 at abangan din si AZ sa upcoming series na Love Siargao. Iminumungkahi ni Senador Ping Lacson na hilingin ng Senado sa Sandigan Bayan na payagan nito ang mga nakakulong o makukulong na senador na lumahok pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Sa 24 na senador, 8 ang may kaso o may kinakaharap na reklamo. Isa sa kanila nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 9 hanggang 10 senador ang iniimbestigahan nila sa plunder at iba pang paglabag sa batas. Sabi ni Senator Ping Lacson, kung mangyari man na umabot sa 9 na senador ang makulong at masuspinde, may posibilidad na hindi na matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alinsunod sa konstitusyon, 16 o 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. It's going to be a crisis, di ba? Opo. Walang impeachment na magaganap kasi foregone na yung conclusion o yung decision na hindi mako-convict kasi kung 15 lamang ang naiwan na senador o senator judges. Ang ibig sabihin ba noon, automatically acquitted dahil 15 lang yung pwedeng bumoto? Sa akin, hindi. Dahil hindi naman sila convicted, sila naman ay part pa ng Senate unless preventively suspended. Ang hypothetical pero in the realm of possibilities. Pwede mangyari. Panukala ni Lacson, sakaling may makukulong pang senador, pwedeng maghain ng Senado ng motion na leave of court sa Sandigan Bayan para payagang dumalo sa trial ang senator judges kahit may escort mula sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang medyo awkward lang doon dahil naka-robe sila as judge pagka-araw. Pagkatapos naka-PDL
uniform naman sila sa gabi. Noong Biyernes, pinalutang ng Senador Alan Peter Cayetano ang usapin na baka ibaba sa 12 sa halip na 16 ang kailangang boto para makonvict ang isang impeachable officer. Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? Medyo devious yun. Ako and some members, nag-i-stick kami doon sa 16 to convict. No matter what the base number is, our base number will always be 24. Ang mag-motion dyan, na baguhin yung base number, either prosecution or defense. Sabi ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, 16 votes pa rin ang pinaghahandaan nilang makuha sa impeachment trial. Talagang pinaghahandaan po naming bilang to convict the Vice President ay 16. So up until today, yan pa rin po yung pinaghahandaan po namin na bilang. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng defense team ng bise. Sabi ng prosekusyon, ang kukontrahin nila ay kung iuurong ang petsa ng paglilitis para lang hintayin sakaling masuspinde ang ilang senador na maisasalang sa paglilitis ng Sandigan Bayan. Inilunsad sa isang eskwelahan sa Quezon City ang isang Citizen Watch campaign na layong ipaalam sa publiko ang mga pangyayari sa impeachment court. Naroon ang mga miyembro ng House Prosecution Panel. Sa June 18 ang pre-trial conference sa Senado at July 6 ang simula ng paglilitis. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Ipinakilala na ng House Prosecution Panel ang first batch ng private prosecutors na makakasama po nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kausapin po natin ngayon ang isa sa miyembro nito na si Attorney Lorna Capunan. Magandang umaga at welcome po, ma'am, sa Balitang Hali. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Connie, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa program. Opo, Attorney, paano niyo po napagpasyahan na maging bahagi po ng private prosecution panel sa impeachment complaint ni Vice President Duterte? Alam mo, since last year, involved na ako at saka my law firm in the failed impeachment complaint last year. And tumulong rin naman kami. We were also sought for assistance itong House Committee on Justice. So tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa mga public prosecutors. Hindi lang ako, mga ibang law firms, kanya may first batch na announcement, may second batch, baka may third batch pa yan. So ang inuna muna yung tatlong law firm, my law firm, Capunan and Castillo, actually hindi lang 5, no? 10 kami doon, involved in the impeachment. No? Then yung PECA bar, tsaka yung libutan law offices. I see, marami rin po pala ho. At ano ho ang magiging saklaw ng iyong trabaho bilang private prosecutor, ma'am? In ordinary, pati dito sa impeachment court, ang private prosecutors po ay under the control and the supervision of the public prosecutors. So kung anong gusto nilang pagawa sa amin, whether it's research or update on the rules of evidence, kasi po nung nag-aral kami ng rules of evidence, luma na yun, there is a new rules of evidence 2000 at 2020 at pinag-aaralan ito. So, including jurisprudence, yung mga bagong kaso ng Supreme Court. So in terms of legal arguments, assisting po ang private prosecutors. Sa trial rin, pwede din decision rin nila kung silang gusto sa direct examination or cross-examination, depende sa comfort level ng public prosecutors, pwede din nila i-delegate sa mga private prosecutors. Yung pag-present ng witness on direct examination or cross-examination. Okay. So masasabi niyo po bang sapat at matibay yung mga ebidensyang nakalap na po ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Duterte? Alam mo, very transparent ang evidence, no? Both documentary at testimonial. No? Kasi lumabas na yan. During the hearings on probable cause sa House Committee on Justice, lumabas na yung mga witnesses at lumabas yung mga documentary evidence. Kanya nag-finding ang House Committee on Justice na there is sufficient grounds for probable cause. So, nakita naman natin sa butuhan sa plenary session, yan napakalaki, no? Very unexpected, yung 257 endorsements ng plenary session ng House of Congress. So, based on that, the strength
of the prosecution witness, tsaka yung hindi nagpresenta ng evidence, si Vice President Sara and her defense team. Parang ganun din ang nangyari dito sa Senate proceedings. Hindi rin nag-present ng sa answer niya, legal arguments pa rin ang ina-answer niya, no? Sa kanyang ngayon, napakalaga ngayon ng deadline. Ang deadline ngayon, the deadline based on the notice of retrial is na pinirmahan ng Senate Majority Head, si Senator Win Gatchalian. Nakatanggap po kami ng notice of retrial for filing of retrial briefs. Due po yan today. So malalaman po natin kung magpa-file ng retrial brief si Vice President and the defense team kung ano ang strategy nila. No? Baka naman nila yung legal arguments nila, no jurisdiction, 1-year bond rule, partiality daw ng House Committee on Justice, walang ultimate facts, nag-fishing expedition, nag-mini trial. Yun ang mga linagay na arguments sa onset. So, abangan po natin kung ano yung ilalagay nila sa pre-trial brief. Because in the pre-trial brief, ang order po sa notice of pre-trial, submission of pre-trial brief, is ilista ng both prosecution at defense ang mga witnesses na i-present sa trial. The witnesses, the documentary exhibits, in normal court proceedings, pag walang list of, first of all, big question is darating ba ang Vice President? Or is she just appearing through counsel? Kasi yung pre-trial, nakalagay po sa pre-trial notice na hindi po televised ang pre-trial. I see. Okay, posible ho bang makaapekto sa impeachment trial ang hindi pa rin po nare-resolve ang sigalot po sa liderato ng Senado at bilang po ng mga senador na present sa plenaryo? Ang legal issue ngayon is, I'm sorry, can you repeat the question? Maaari ho ba na makaapekto ho yung kakulangan ng bilang pa rin ng mga senador no, dun sa plenaryo kung sakasakali at yung sigalot po ng liderato pa rin ng Senado? Alam mo, ang legal position ng maraming legal scholars, at in fact, very clearly in-explain it, former Justice Tony Carpio, na ang constant lang, nakalagay sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Ang hindi mo papapalitan, yung ibig sabihin ng 2/3. Pero yung all the members of the Senate is subject to interpretation. At ang interpretation, ang opinion ko, at opinion ng mga maraming legal scholars, pati yung mga deans ng law schools, at mga former justices, ang all of the members hindi kasama sa bilang. Yung hindi pwedeng mag-attend, yung tinatawag na under suspension, preventive suspension. Kasi pag preventive suspension, klaro-klaro po sa plunder laws natin, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act natin, if a public official in a pending case against that public official is there is a pending case, ang public official is under preventive suspension. Ang ibig sabihin ng preventive suspension, hindi pwedeng mag-attend. Hindi pwedeng mag-attend ng hearings kasi suspended na Pag hindi pwedeng mag-attend ng hearings at hindi pwedeng participate kasi ang importante sa trial, makita yung demeanor ng witness, marinig first-hand yung evidence, yung testimonial evidence, at ma-examine yung mga dokumento. Pag suspended ka, part of suspension means that you cannot go to office. Yun ang ibig sabihin ng suspension. Okay. So dapat hindi pwedeng, hindi bilangin ngayon ang isang fugitive of justice, no? Na si Bato,
It's because hindi nga in the case of Abilino versus Abilino case, no, nakalagay doon, if you cannot be under the coercive powers of the Senate, hindi ka dapat kailangan sa bilang. Okay. Alright. So ang sinasabi ko, kung yung 2/3, it should be 2/3 of 24 minus 2. Opo. Kung meron pang susunod na isususpend na or pa-file ng kaso sa ombudsman under the plunder laws or the anti-graft and corruption laws, pag suspended yan, dapat hindi kailangan sa bilang ng all of the members. Okay, but yun po ang legal position namin. yes, but according to Senator Panfilo Lacson, hinihikayat niya na sana po pwedeng makakuha po ng court order yung mga mawawala dun sa plenaryo dahil sa kanilang mga kaso. Do you agree, ma'am? Hindi po. With all due respect to Senator Lacson, it is very clear in our Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Yung Republic Act 3019. At very clear din sa Plunder Act natin, yung Republic Act 7080. If official is charged in court, preventive suspension na yan. Alright. So, klaro-klaro na dapat pag preventive suspension ka, hindi ka makaka-participate. Yung sinasabi na leave of court para mag-attend dyan, hindi po tama yun. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi dito sa Balitang Hali, Attorney. Thank you so much din at mabuhay kayong lahat dyan. Yan po naman si Attorney Lorna Kapunan. Susunod, mga bahura at iba pang lamang dagat sa bahagi ng baybayin sa Sarangani tumambad matapos ang malakas na lindol. At ang sabi mo, mas maraming Pinoy ang bukas na magtrabaho o mamuhay abroad. Mag-comment na sa Facebook at abangan sa pagbabalik ng Balitang Hali. Nangamatay ang mga bahura at iba pang lamang dagat sa Pangyan Marine Sanctuary sa Glan, Sarangani. Ayon sa DENR, resulta po yan ng tinatawag na coastal uplift na epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang Lunes. Sa pagsisiyasat ng PHIVOLCS, umangat ng hanggang 2 metro ang seabed sa ilang lugar doon. Dahil po dyan, umatras ang tubig sa baybayin ng hanggang 200 metro. Kaya ang mga bahura at mga lamang dagat na dating lubog sa tubig, tumambad at nangamatay. May na-monitor din na coastal uplift sa Davao Occidental. Pinag-aaralan ang mga yan ng mga otoridad. 65 ang pinakahuling bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong June 8. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, subject for validation ang datos ng mga nasawi. Umabot naman sa mahigit 1,000 at 400 ang mga nasugatan sa lindol. Mahigit 30 naman ang naiulat na nawawala. Mahigit 100,000 pamilya ang apektado ng lindol. Sa panayam ng unang balita kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, umabot na sa halos 6,000 ang naitalang aftershock simula noong lindol noong June 8. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagnanakaw umano ng motorsiklo sa San Mateo, Rizal. Kung papaano nahuli ang suspect sa Quezon City, sa balitang hatid ni James Agustin. Walang suot na helmet ang lalaki nakamotorsiklo kaya hinarang ng mga pulis sa Central Avenue, Quezon City pasado alas 3 sa madaling araw nitong Sabado. May rerespondihan lang sana noon ng pulisya sa kalapit na establishmento. Nung sinita nila, nag-attempt tumakbo. So hot pursuit tayo and then eventually na-flag down siya. Tapos nung tinanong siya kung meron ba siyang driver's license, identification card, so wala siyang may pakita. So dahil wala siyang may pakita, tinignan rin yung ORCR nung motor kung sa kanya talaga yung motor. So napatunayan na. Ang simpleng pagsita na uwi sa pagkakaaresto sa 27 anyos na lalaki matapos makumpirma ng minamaneho niyang motorsiklo ninakaw sa San Mateo, Rizal. Iniwan nila yung motor nila na nakapark
Pero dahil umuulan, yung susi iniwan nila sa motor. O siguro para pagsakay nila uli, mabilis. Yun, natsempuhan nung magnanakaw, kaya nakuha yung motor nila. Itinurn over sa San Mateo Municipal Police Station ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Base sa record ng pulisya, 7 buwan pala nakakalaya ang lalaki mula nang makulong noong 2025 dahil sa pagnanakaw. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Patay ang isang motorcycle rider matapos ma-hit and run sa Tayabas, Quezon. Napatigil ang motorsiklong yan sa outer lane ng Maharlika Highway sa Barangay Isabang. Ayon sa pulisya, biglang huminto ang makina ng motor. Nang subukang paandarin ng rider, bigla siyang nabangga ng paparating na itim na pick-up. Saglit na huminto ang sasakyan pero tumakas din kalaunan patungong sa Riyaya. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kaanak ng nasawing rider. Patuloy ang investigasyon at backtracking ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng tumakas na driver. Huwag manggulo, yan ang sinabi ni Senador Ping Lacson kay Senador Alan Peter Cayetano na iginigiit na siya pa rin ang Senate President. Isang senador naman na bahagi ng Cayetano Block ang nagsabing dadalo siya sakaling magkaroon ng special session. Balitang hatid ni Darlene Kai. Hindi po ito panahon ng kampihan. Bahagi ito ng video message ni Senador Joel Villanueva na ipinalabas sa worship service ng Jesus is Lord Church. Siniguro ni Villanueva, dadalo siya kung magkakaroon man ng special session ang Kongreso. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Kabilang si Villanueva sa mga miyembro ng Cayetano Block na hindi na dumalo sa anumang sesyon ng Senado mula nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada noong June 1. Nakasinediye adjournment ang Kongreso pero nais ng bagong Senate majority na magsagawa ng special session kung hihilingin din ng Malacanang lalo't may mga panukalang batas na kailangang maipasa. Ayon kay Villanueva, naiipit din ang mga empleyado ng Senado. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Kung matuloy ang special session, sabi ni Senador Ping Lacson, dapat present lahat ng senador para maplansya na rin ang issue ng Senate leadership. Hindi niya masabi kung aanib sa mayorya si Villanueva. I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinoconsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o sasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Si Senador Alan Peter Cayetano, sinabi nitong Biyernes sa Facebook Live na nagkausap na sila ni Villanueva pero wala siyang ibinigay na detalye. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Sakaling matuloy ang special session at magkabotohan para sa bagong Senate President, handa kaya ang Gatchalian Block sa senaryo na ginawa noon ni Cayetano sa Kamara? Pag halimbawa nag-special session, naisip ko lang, nag-i-insist po kasi si Senator Alan Cayetano na siya pa rin ng Senate President. Yes. So pag nag-special session, baka mag-agawan sa podium. Yun nga yung ugly, kaya iniiwasan din natin. He's capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader ng Senado ngayon. Pero Huwag naman sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. Napansin ninyo, tahimik na rin yung mga ibang nilang kasama Yung mga dating maiingay din na kasabay niya. Ngayon wala na rin comment So na-realize din nila siguro yung reality na
Tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao na yan na gumawa na maski anong gulo. No, he doesn't care about the institution. He only cares about himself. Panawagan ni Lacson kay Cayetano, Huwag manggulo. No? Maging mga senador, makilahok, tapos kung ano yung piglalaban nila, sa floor namin pag-usapan, huwag sa Facebook. sa isang social media post, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya kinuha ang Senate presidency para lang sa kapangyarihan. Ang totoong issue raw ay kung bakit tila may pumipigil na lumabas ang katotohanan tungkol sa questionableng flood control projects. Ayon pa kay Cayetano, may mga tao na pinagtatakpan umano ang flood control scandal at isusulong pa raw ang charter change para ibaon ang issue. Nagising daw ang taong bayan dahil anya sa lawak ng katiwalian sa flood control projects. Kaya may mga hakbang daw ngayon para makalimutan ang issue habang naghahanap ng pwedeng sisihin sa flood control scandal. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Bukas na sa publiko ang mga bagong pasilidad ng Bethany Hospital sa San Fernando, La Union. Kabilang po dyan ang Clinical Laboratory, Dietary Department, X-ray Facilities, Wellness Center at Orthopedic Multi-Specialty Center. Bukas na rin po ang Bethany Wound Center. Layon daw ng ospital na maabot ang pangangailangang pangmedikal ng mga mas maraming Ilocano. Taong 1921 nang buksan sa publiko ang Bethany Hospital. We have a more inclusive perspective here so that especially the poor may benefit from these upgraded facilities. In wound care naman, what we can do is that we can offer the basic support, but at the same time, we can also give the advanced modalities in the treatment of wounds. Susunod, ang balik eskwelang grade 10 student na pang main character ang laki ng name tag. Busog ka sa balita dito sa Balitang Hali. Nakiisa si Pope Leo XIV sa mga Pilipinong apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Bahagi po yan ng Angelus Prayer ni Pope Leo sa Vatican City kahapon. Ipinagdarasal daw ng Santo Papa ang mga nasawi, mga sugatan, pati ang kani-kanilang pamilya. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ipinag-utos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa chamber, ito'y para malaman kung maayos ang kalusugan ni Duterte at kaya niyang humarap sa paglilitis sa Nobyembre. Kailangan daw ang objective na assessment sa kalusugan ng akusado mula sa mga independent expert. 3 doktor na hindi pinangalanan ang inatasang sumuri sa kalusugan ni Duterte. Sa August 18, ipinasusumite ang resulta sa registry. Sa November 30, itinakda ang simula ng paglilitis kay Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Inaprobahan din ng Chamber ang hiling ni Duterte na isama ang isang individual na hindi tinukoy sa listahan ng kanyang non-privileged contacts o yung mga maaari niyang makausap at tanggapin bilang bisita sa detention center. Samantala, bibigyan ng scholarship ang 6 na kapatid ng pumanaw na Ateneo men's basketball player na si Rene Baterbonia mula po sa Ateneo de Davao University, kung saan siya nagtapos ng high school. Sabi ni Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan sa isang misa nitong Sabado, ito'y para matupad ang pangarap ni Rene na mapag-aral ang mga kapatid. Inanunsyo rin ni Father San Juan na ipapangalan kay Baterbonia ang covered court ng Ateneo de Davao Senior High School. Mula sa Davao City, ibinabiyahe na ang mga labi ni Baterbonia sa kanyang hometown na
Talacogon, Agusan del Sur. Inihanda na ng lokal na pamahalaan ang Talacogon Municipal Gymnasium kung saan ibuburol ang labi ni Baterbonia. Susunod, prototype ng karakter ni Bianca Umali na si Ella Arcangel ipinakita sa ToyCon 2026. Sa pagbabalik na yan ng Balitang Hali. No-show o hindi sumipot sa tanggapan ng Department of Labor and Employment ang Ateneo Men's Basketball Head Coach na si Tab Baldwin. Tanging ang abogado niya ang humarap kay Labor Secretary Francis Tolentino ngayong umaga. Ayon sa abogado ni Baldwin, masama ang pakiramdam ng basketball coach. Dala niya ang kopya ng Alien Certificate of Registration ng kanyang kliyente. Pero sabi ni Tolentino, Alien Employment Permit ni Baldwin ang kanyang hinahanap. Ito'y para malaman ang validity na makapagtrabaho si Baldwin sa bansa. Pinababalik ng DOLE sa June 25 ang kampo ni Baldwin para dalhin ang iba pang mga kinakailangang dokumento at kanilang verified answer. Sa June 29 naman inaasahan ang pagdinig sa kagawaran. Hindi na nagbigay ng pahayag sa media ang abogado ni Baldwin. Maglalabas muli ng supina ang Philippine National Police sa ilang miyembro ng pamunuan ng Ateneo de Manila University matapos silang hindi magpakita ngayong araw sa fact-finding investigation. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, sa 5 raw na ipinatawag ng PNP na member ng Ateneo de Manila University Management, tanging si Manuel Fernandez lang daw ang sumipot. Si Fernandez ang head ng Athletics Department ng Ateneo de Manila University. At gaya ng inabanggit kanina, wala rin dito sa PNP si Coach Tab Baldwin, gayon din ang team manager na si Eco Kimpo. Hindi na nagpakita si Father Nemesio Ke. Nagpadala raw ng abogado ang Ateneo de Manila University para magpaliwanag sa kanilang role. Ito'y kahit hindi naman daw sila kasama doon sa mga pinasabpina. Mag-i-issue raw ang TIDG ng pangalawang sabina sa Biyernes para maklaro ang lahat. Gayon din ang pagpapasabina sa mga player. Sabi ni Secretary Remulla, might be tomorrow ang kanilang pagpapatawag sa mga player. Muli namang iginit ni Department of Interior and Local Government Secretary John V. Remulla na fact-finding lang ito. Pag hindi pa raw sumipot ang mga ito sa kanilang pangalawang sabina na ipapatawag, ay mag-i-issue na raw ng contempt of court. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. May twinning moment si Kapuso Prime Gem Bianca Umali sa kanyang pagdalo sa Toy Conference 2026 sa Pasay. Hawig ang damit na suot ni Bianca sa title character ng Ella Arcangel, awit ng Pangil at Kuko na kanyang binigyang boses. Bitbit ni Bianca ang action figure prototype ni Ella nang dumalo sa ToyCon. Chika ni Bianca, pinaghandaan talaga niya ang dubbing ng fantasy horror animated film dahil magkaiba ang pag-arte sa TV at ang voice acting. Dumalo rin sa ToyCon si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza, pati ang producers, director at ang comic book author at illustrator ng Ella Arcangel. Ang animated film ay obra ng GMA Pictures at 20 Manila. Mapapanood na yan this year. Kung meron po tayong kasabihan na start your day with a bang, Start your balik eskwela with the paandar naman ng isang estudyante sa Binangonan, Rizal. Eto, siya po si Kurt P. ng Grade 10 Section Ho. In case lang naman na hindi niyo pa nababasa ang kanyang name tag na para bang placard sa laki. Kahit row 5 pa siya o miyembro ng Boys at the Back, abay kitang-kita pa rin po ang pangalan. Complete with tumbler, makapal na pulbos at may beam po on his back. Kwento niya, naisip niyang gawa ng karakter na mala Mama's Boy ang kanyang sarili. Benta naman sa netizens dahil mahigit 200,000 reacts na ang pictures. Kaya certified na main character. Ang cute mo, Kurt. Oo ha, pwedeng ilagay nga kaya dito yan. Sa ulo na. Yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo.